dun sa mga content creator na mahilig kumanta, alam ko talagang basta hilig mo, wala talagang makakipigil dyan eh. I'm speaking to content creator na si Belen Villaver. Ka-bandmate ko po yan siya. Bandmate ko noon. Ngayon, nabanggit niya, dun sa isang video niya, nabanggit niya na ano daw siya, meron dun sa live stream niya mismo, meron kaagad-agad na sinend si Uncle Met sa kanya na notice, parang warning. Kasi, hindi mo maiwasan talaga yung kanta. Hindi lahat ng kanta kasi walang copyright eh. Bihira sa mga kanta na walang copyright, walang copyright. Kaya yun ang ako, iyan din ang iniiwasan ko, guys. Ayoko talaga yung magkakaproblema ako, lalo na sa account natin, lalo na sa mga kanta ng mga popular singers. Doon magkakaroon talaga kayo niyan. Kaya nagtataka ako yung iba, sige pa rin sila ng sige, nag kumakanta pa rin sila kasi yun nga ang hilig, yun nga din ang problema natin, na kung ano yung hilig. Syempre kung saan ka masaya, go ka. Kaso nga lang ang problema, nagkakaroon ka ng violations. So ganito yun. Shout out nga pala Belen Villaver, ganito yun, Len. Ah, nag Nag-isip talaga ako na gawan ko ng content to ngayon kasi ang iniiwasan ni Uncle Mitch dyan sa copyright na yan, dahil pag nagkataon na kayo'y ma-monetize na at tatanggap kayo ng payout nyo, maniwala kayo, magkakaroon kayo ng kahati sa revenue. Hihingi yan sila. Kasi nangyari na po talaga yan. Nangyari yan sa isang content creator. Malaking content creator yon. Basta na-vlog ko na to eh, naalala ko. Pero alam ko para sa mga baguhan, paulit-ulit po talaga kami ng kasi hindi naman lahat ng baguhan mag-i-scan ng mo kaagad-agad eh. So yung mga previous mong mga old videos mo, hindi na nila mapapanood yun. So panibago ka na naman ng content. Pero ito, i-share ko lang tong ganito dahil lalo na pag live stream, ingatan talaga natin. Len, ingatan mo talaga na sa live stream mo, pag halimbawa ang iyong content is kakanta ka, nako yan ang pinaka risky. Kasi bukod sa mga content, ang tawag dito, bukod sa copyright ka, yun ngang may-ari nung kanta, original yung original singer na yung kinakanta mo. Syempre kung hindi man siya personally na hihingi sa iyo, yung mismong may-ari ng company na kung saan siya nagre-record, yung ganon, hihingi talaga yon. Nangyari na yan, hihingi sila ng revenue. Ay paano na ngayon ang halimbawa, ang kinita mo sa isang kanta mo, sa isang live stream mo, ang kinita mo is, pagpalagay na natin $25. Hahatiin nyo yun? Hatiin nyo yun. So, magiging problema na malaki, dahil kung panay ka ng panay, ganyan ang magiging content mo. Later on, pag ikaw na monetize na, yun, yung kumbaga, ifa-flashback lahat yun sa'yo. Ibabalik yun sa'yo lahat. Yung nagawa mong copyright, nagawa mong kasi violation na talaga yan eh. Yung copyright natin dito, lalo na sa platform na ito, magiging violation na. Mapupunta na sa violation. Kasi magkaroon ng problema niyan. Naintindihan ko si Uncle Mets, kaya ayaw niya yung mga kanta-kanta, yung mga kasi may mga selected songs na walang copyright, pero bihira. Kasi karamihan talaga humihingi sila ng revenue. Kaya yun ang gustong ipaliwanag ni Uncle Mets, na hanggat iwasan nyo magkanta-kanta, merong maraming magagawang content, hindi lang sa kanta. Pero kung talagang gusto nyo, kasi ang payo ko lang talaga, pag ganyan, lalo sa live stream, magkakaproblema talaga kayo niyan. Wala talaga kayong, hindi kayo at peace. Ako, takot ako. Nagkaroon lang ako ng content na kanta ko, siguro mga 3 o 4. Meron akong 8.
binura ko yung medyo bago-bago, binura ko yun kasi alam ko po na talagang magkakaproblema ka. Lalo na sa ano, at iwasan natin talaga guys, dito sa pagkanta-kanta, iwasan natin na palaging ang ating kumbaga sa korte, magkaroon ka ng kaso. Pag nagkaroon ka ng problema ng ganitong copyright, malaki ang magiging problema mo pag ikaw in the future ano ka na, ma-monetized ka na. Dahil ibabalik sa iyo lahat ni Uncle Mets yan. Kaya yun ang dapat nating iwasan. Gumawa na lang tayo ng ibang quality content na entertaining, na yung catchy sa mga tao, yung ganun, para wala tayong magiging problema kasi sisingilin talaga niya yan eh. Maniwala kayo sa akin, sisingilin niya yan. At saka para wala tayong magiging problema sa mga music owners kasi syempre kahit ikaw naman siguro ngayon kakantahin yung sarili mong kanta, ikaw ang may original nun, tapos kakatahin ng iba, tapos baka mabaya sa'yo pa sumikat yung kanta. Sa kanya pala hindi. Nag-flop yung kanyang tapos sa'yo pa pala sisikat yun. 'Di ba? Sa'yo pa pala magiging viral. So ang mangyayari ngayon, sa'yo siya kukuha ng royalty. 'Di ba? Ganun 'yun. Kaya yun, iwasan talaga natin yun, guys. Kasi para in the future wala tayong magiging problema sa ating content. Lahat ng tools na meron tayo, dapat natin talaga yung ingatan. Ingatan talaga dahil ngayon pahigpit si Uncle Mets sa kanyang mga guidelines. At kahit ako hindi ko na maintindihan. Promise. Sana po may napulot kayo. Marami pong salamat. Paki-share na lang po at paki-follow na lang po sa aking profile po, at salamat po sa inyong pakikinig at salamat po lahat. God bless po sa atin lahat. Marami po salamat.